Nahanap ko ang lugar na ito habang tinutulungan ng isang tao na malutas ang isang kaso. 5 pamilya ang nakatira sa ibabaw ng Buddha statue na ito, at kamakailan 12 tao ang namatay. Huminga ito at muling nagpatuloy sa pagsasalita. Sinubukan ko silang bigyan ng babala noon. Ginugulo nila ang Buddha, nilabanan nila ang mga Diyos, hindi naging maganda ang naging kapalaran nila. Ngunit sinasabi nila na may tumutulong sa kanila mula sa ibabaw kaya't sila ay yumaman at naging masagana. Yumuko ang matanda at inilagay ang kamay sa noo. Kasalanan ko ang lahat, sabi ng matanda na nagsisisi ito. Mukhang maraming taon nang hindi nakapunta doon ang lower legs niya, bulong ng ating bida, habang ito ay nakatingin. Maya-maya ay tumingin ang matanda at nagtanong ito, "Kid, anong pangalan mo? At ilang taon ka na? Kamukha mo ang..." Hindi natapos ang sinabi ng matanda, nang agad sumagot ang ating bida. "Ako po ay 26 na, sa taon na ito, ang apelyido ko ay Ye, at ang pangalan ng aking ina ay Chen Jinglan." Sagot ng ating bida. Bigla nagulat ang matanda at napasigaw ito, sa harapan ng ating bida. Ang eldest daughter ng Chen family in Suang, si Chen Jinglan. Bigla tumawa ang matanda, "Hahaha, ang langit ay nasa ibabaw ng aking tabi." At tumulo ang luha nito. "Ang langit ay nasa ibabaw ng aking tabi." Ulit nito. Maya-maya ay parang nasamid ito, may lumabas na dugo sa bibig nito. "Old man, ayos ka lang po ba? Naaktong hahawakang ito." Bigla sumigaw ang matanda, "Huwag mo akong hawakan." Habang nakayuko ito at panay labas ng dugo nito sa bibig. "Big brother," sabi ng matanda, nahahawakan ang bibig nito na puro dugo. "Big brother, sa wakas nakita rin kita." Tumingin ito sa ating bida, "Ye Q, may mga bagay ako sa ilalim ng aking higaan bato, iyan ang natitira. Tandaan mo, hindi ka dapat pumunta sa bayan, at huwag kang magtatanong o magbabanggit tungkol sa pangalan ni Wu Suang, o haharapin mo ang malaking pagsubok." Maya-maya ay pumikit ito, habang nakaupo. "Old man," pasigaw ng ating bida, damilat ng bahagya ang matanda. "Ye Q, na parang naghihingalo na ito. Ye Q, sobra akong natutuwa, at nakita kita," at tuluyan na ito pumikit. "Sino ang ghost servant na ito? At kilala niya ako," bulong ng ating bida, at hinanap nito ang bagay na binili ng matanda. Isang kahon ito, pinulot ito at tinignan. "Unang kita pa lang nating. Ano itong iniwan mo sa akin?" Binuksan ito, isang treasure na mapa, sabi ng ating bida, at habang tinitignan ito, ay napapaisip ito. Ang ghost servant na iyon, kilala niya ang mother ko, siguro pagbalik ko tatanungin ko ang mother ko. Kung sino si Yewu. Pagbalik ng ating bida sa hospital, sa 7F inpatient department habang nag-rounds ang ating bida. Bigla tumunog ang cellphone nito, sinagot ito at nagulat, bigla lumabas ito sa hallway at sumigaw. "Lahat kayo, lumabas at sumama sa akin." Pasigaw na sabi ng ating bida sa mga nurse at doktor. At nang makalabas na, makikita dito ang isang malaking aksidente sa trapiko ang naganap sa Junction Road, isang school bus at isang truck ang nagbanggaan, at ang banggaan ay nagdulot ng chain reaction ng mga aksidenteng kinasasangkutan ng maraming sasakyan. Mayroon higit 20 mga mag-aaral sa elementarya sa bus ng paaralan. Pagdating ng ambulance ay agad bumaba ang ating bida. Maaaring may mga nasugatang na tao sa pinangyarihan, at ang isang malaking bilang ng mga doktor ang nagmadali at kailangan para magbigay ng paunang lunas. "Bilasan niyo ang kilos," yun iba pumunta sa banda roon. Ang ibang team doon naman sa kabila. Pasigaw ng ating bida, pumunta ang ating bida sa bus. Ang school bus na ito. Ito ang may pinakamahirap na sitwasyon. Bulong ng ating bida. Lumapit ito sa nakatagilid na bus at pinilit nitong binuksan ang pinto. Nakita nito ang preno. Ang handbrake ay naka-on pa. Nakita nito ang driver ng bus, sugatan ito. Nilapitan ito ng ating bida. Iligtas niyo ang mga bata." Sabi ng driver na nahihirapan na huminga. "Isa kang mabuting tao, hindi ka sumuko, hanggang sa iyon huling sandali." Bulong ng ating bida. Naglakad ang ating bida sa loob ng bus. Nakita niya ang mga bata na trap at umiiyak. Yun iba ay nanginginig ang mga ito sa takot. Tinignan ito isa-isa ng ating bida, ang isa naman ay nagpupunas ng luha sa takot. Lahat sila ay umiiyak at natatakot. Hanggang napansin nito ang paa ng isang bata sa may sulok. Ang bata ito,
Sigaw ng ating bida na nagulat. Walang malay ang bata, na may nakatusok sa dibdib nito ang isang bakal. Samantala makikita dito ang isang malaking aksidente sa isang kalsada. Ngayon ay nasa aksidenteng scene na kami. Grabe ang sitwasyon sa loob ng school bus. Maraming bata ang nakakulong sa loob, at may pumasok na doktor para tignan ang sitwasyon doon. Sabi sa balita, napatingin ang ating bida sa batang nakahandusay at walang malay. Masyadong seryoso ang batang ito. Ang bakal na bar ay tumusok sa kanyang dibdib. Ang paggalaw sa kanya ay maaaring magdulot ng malaking pagdurugo. Bulong ng ating bida, at bigla bumukas ang pinto ng bus. Yekio, kumusta ang bata? Sigaw ni Miss Bai na may kasama dalawang nurse, medyo nakakalito. Ang steel bar ay napakalapit sa kanyang puso, mga 2 mm ang layo. Baka hindi siya tumagal hanggang makarating kami sa operating room. Sabi ng ating bida, nilapitan nila ito. Ano ang nasa isip mo? Tanong ni Miss Bai. Gusto kong tanggalin ang steel bar dito. Sagot ng ating bida. Bahagyang nagulat si Miss Bai. Ano, dito? Sabi ni Miss Bai. Tumingin ang ating bida. Magtiwala ka sa akin. Sabi ng ating bida kay Miss Bai. Bigla kumilos si Miss Bai. Sige, tutulong ako. Kunin niyo ang ECG monitor. Sabi ni Miss Bai sa dalawang nurse. Mabilis kumilos ang mga nurse, agad ito inayos ni Miss Bai. Oxygen sa dugo 65. Ang daanan ng hangin maaring magbara. Napaisip ang ating bida, hindi ko alam kung nasira ng steel bar ang puso, anuman misalignment ay maaaring magdulot ng malawakang pagdurugo. Kaya lang, inilabas ng ating bida ang golden needle, itinaas ito. Gagamitin ko ang gintong karayom ngayon upang isara ang lahat ng kanyang mga pangunahing ugat. Ito ay parang external circulatory machine at anesthesia, para bigyan ako ng pagkakataon na tanggalin ang steel bar. Ang acupuncture ay maaaring gamitin bilang isang panlabas na circulatory machine. Wala pa akong narinig na ganyan. Bahagyang pasiga na sabi ni Miss Bai. Ngayon ay kailangan kong pigilin ang aking hininga, at sukatin ang anggulo para sa pagkuha ang kaunting paglihis ay maaaring pumatay sa batang ito. Malungkot na sabi ng ating bida. Huminga ito at, magsimula na tayo. Lumuhad ito at kinahit ang steel bar sa dibdib ng bata, dahan-dahan ito inangat. Pigil ang hininga, at bigla itong hinatak paitaas ang steel bar. Yekio, bumaba na sa 70 ang heart rate niya. Pasigaw na sabi ni Miss Bai. Habang nakatingin ito sa monitor, mabilis kumilos ang ating bida, agad itong kumuha ng talisman at inilagay ito sa dibdib ng bata sa parteng natusok ng steel bar, at agad itong nagpump, at bumigkas ng ritual. Ang 7 liwanag ng dakilang Dipper, na nag-uutos sa langit, dakilang santo ng makalangit na gang, na may maningning na kaluwalhatian. Mula sa langit hanggang sa lupa, pinuputol ang pinagmumulan ng kasamaan. Agad lumiwanag ang talisman paitaas, sumunod ang mga talisman umikot-ikot ito sa ere, sa ibabaw ng bata, pumasok ang liwanag sa sugat ng bata, at maya-maya ay unti-unti nawala ang pagdurugo nito. Yekio, parehong tumataas ang heart rate at oxygen ng dugo niya, pwede na siyang i-transfer. Sabi ni Miss Bai nang. Nakangiti lumapit ito sa ating bida at yumapos sa braso. Yekio, hindi ako makapaniwala, na nailigtas mo ang buhay ng batang yun. Sumeryoso lang ang ating bida at hindi ito umimik. At unti-unti itong bumaksak at nawalang ng malay, bumaksak ito sa harapan ni Miss Bai. Yekio, sigaw ng nabiglang si Miss Bai. Yekio, Yekio, habang dinala ito sa hospital. Sa hospital habang nakahiga ito sa hospital bed, at habang wala pa itong malay, ay ipinapasok ni Miss Lin at palawit nito sa hikaw na isang balahibo ng ibon sa ilong ng ating bida. At biglang, achoo, napahatsing ang ating bida, sa wakas gising ka na. Napatingin ang ating bida, Lin Jie, sabi ng ating bida, bumangon ito at naupo at hinawakan ang noo. Anong nangyari sa akin? Sabi ng ating bida, sinasabi mo pa iyan. Sinong negel iligtas ng mga tao nang walang pakialam sa sarili nilang buhay? Kung patuloy mo ginagawa ito iiwan na kita. Sabi ni Miss Lin, na parang galit-galaitan ito. Wala iyon, naubusan lang ako ng energy, magsasanay na lang ako ng husto simula ngayon. Sabi ng ating bida habang hawak ang balahibo ng hikaw. Naubusan ng energy.
Hindi ko yata napansin, kung patuloy ka mag-training hindi ko ito kakayanin. Tumabi ito sa higaan ng ating bida at tumingin sa mukha, na akala mo hahalik ito, habang hawak ang kamay ng ating bida. Bakit hindi mo rin ako turuan, sa halip ay ito ang ituro mo. At ngumuso ito at hahalikan ng ating bida. Sabi ni Miss Lin Jia, hospital ito. Sagot ng ating bida na tumatanggi at nahihiya. Hindi nila naramdaman ang pagdating ni Miss Bai, nang makita sila ay nagka-worry ito inuubo. Ubo, abay Jia, narito ka pala. Sabi ng ating bida habang nasa ibabaw nito si Miss Lin. Tumingin si Miss Lin kay Miss Bai. Anong ginagawa mo dito sa pag-iistorbo mo sa amin sa mga oras na ito? Naging wife ka ba? Hindi pinansin ni Miss Bai ang patutsyadang salita ni Miss Lin. Ye Kyo, gising ka na pala. Ayos na ba ang pakiramdam mo? Napatingin ang bida sa dalawan babae palaipat-lipat ito nang tingin si Miss Lin nakasalikop ang kamay at nakasimangot. Si Miss Bai naman ay nakatayo at nakasimangot din. Bigla binasag ng ating bida ang katahimikan nito sa isa't isa. Lin Jia, gising na ko pero, hindi pa ako kumakain, meron bang kahit anong makakain dyan? Sabi ng ating bida, sa tingin mo, hindi ko alam na sinusubukan mo ako paalisan. Okay, madali naman ako kausap. Aalis muna ako. Nang makaalis na si Miss Lin, Bai Jia, what's wrong? Tanong ng ating bida. Nakatayo naman si Miss Bai, at bago pa lang itong sisigot. Bigla dumating uli si Miss Lin. Honey, pwede ka ba ng preserved egg at lean pork sinigang? Yes, gusto ko kahit anong bilhin mo. Hindi naman kumibo si Miss Bai na parang naiilang ito at napapaisip. Pagkaalis naman ni Miss Lin, saka nagsalita si Miss Bai. Ye Kyo, kilala mo ba kung sino ang batang iniligtas mo? Sino? Sagot ng ating bida, tumayo ito at nagsuot ng surgical gown, si Vice Mayor Huang. Nung nawalan ka ng malay, pinuntahan ka ni Vice Mayor Huang, sabi ni Miss Bai. Ayos ba ang bata? Tanong ng ating bida, habang kumuha ito ng baso para uminom. Ayos na siya ngayon, sagot ni Miss Bai, na bahagyan nakangiti. Meron ding magandang balita, na live na broadcast ang iyong pagliligtas sa estudyante. Ngayong taon na igagawad sa iyo ng lungsod ang titulo ng Outstanding Doctor. At ikaw ang pinakabatang recipient ever. At mula ngayon hindi ka na seconded surgeon, na-promote ka na bilang chief physician ng Internal Medicine Department. Sabi ni Miss Bai, habang hawak ng ating bida ang baso ay agad itong natuwa. Totoo, na-promoted na ako bilang isang chief physician. Bahagya pa siga ng ating bida. Sa tuwa ay nahawakan niya ito sa balikat. Oo, ngayon ay maari kang magsagawa ng operations ng nakapag-iisa tulad ko, at ng isang team makapag-search at ikaw ay tatawaging Chief Ye. Hinawakan ng ating bida ang magkabilang balikat ni Miss Bai, at sa tuwa nito ay niyakap niya ito. Salamat, Bai Jia, tuwang sabi ng ating bida. Hindi mo kailangan magpasalamat sa akin. Nabahagya, kinikilig ito. Binitiwan ito ng ating bida. Kailangan ko sabihin kay Mom. Kailangan ko rin tawagan si Lin Jia, magkakaroon tayo ng malaking selebrasyon ngayon. Sabi pa ng ating bida, nang marinig naman ito ni Miss Bai, ay nawala ang saya niya, nararamdaman bigla itong umalis at iniwan ang ating bida. Bai Jie, tawag ng ating bida na nagtataka kung bakit bigla umalis si Miss Bai. Pero lumingon ito nang hindi nakikita ng ating bida at bamulong ito. Ye Kyo, narito ako para protektahan ka at matulungan ka dito sa hospital. Katulad ni at Nomentary 9132. Lumipas ang ilang araw sa operating room. Normal blood pressure, normal heart rate, at maya-maya. Alright, the surgery was success. Makikita ang ating bida ay kasalukuyan nasa surgery. At nang matapos ay, ibinaba na ang ginamit sa surgery. Surgery complete, everyone's hard work paid off. Good job, Dr. Ye, sabi ng isang doktor, matapos batiin ang ating bida sa katatapos lang na surgery. Lumipas ang oras, tapos na ang duty ng ating bida, pauwi na ito nang tumunog ang kanyang cellphone na nasa bulsa, kinuha niya ito at sinagot. Hello third brother, class reunions. Naintindihan ko, oo sige, pupunta ako, Friday night is fine. Sagot ng ating bida sa kausap, nang matapos mag-usap ay pinahit na ang pinto ng kanilang bahay. Tumingin ang ina ng ating bida habang ito naghahanda ng pagkain.
Oh, Kier, nakauwi ka na sa tamang oras. Halika na maghugas ka na kamay at Karen ang kumain. Naghain ang kanyang ina ng masasarap na pagkain. Kier, palagi kang busy lately. Pumapayat ka na, sabi ng ina ng ating bida. Hindi naman po, ilang ounces lang ang nabawas sa akin, dahil ang tagal ko na ring hindi natikman ang luto mo ma'am. Palagay ko po, tataas ang aking timbang ng 2 kilo pagkatapos ko kumain ngayong gabi. Sabi ng ating bida. Ang batang ito, puro kalokohan, hindi ako patabain baboy, na madadagdagan ng timbang sa isang kainan lang. Sabi ng ina ng ating bida, sa dami ng ginawa mong pagkain mom, hindi ba ito patabain baboy? Sabi muli ng ating bida, hahaha, dahan-dahan lang sa pagkain. Sabi muli ng nanay ng ating bida, maya-maya sumeryoso ang ating bida at nagtanong ito sa kanyang ina. Mom, may kilala po ba kayo na nanggangalan ghost servant? Sino? Tanong ng nanay ng ating bida, na nabigla na bitiwan nito ang sandok na hawak. Muling inulit ng ating bida ang sinabi, ghost servant. Sabi ng ating bida, no, wala akong kilala ganyan. Oh, ganun po ba, kalimutan nyo na lang po. Sagot ng ating bida, sino ba ang taong ito? Nakilala mo na ba siya? Tanong ng kanyang ina, hindi po, pero patay na po siya. Bigla bumaksak ang hawak na mangkok ng kanyang ina at nabasag ito. Patay na, sabi nito na parang nabigla. Mom, tawag ng ating bida. Yekio, gusto kong sabihin sa'yo hanggat maaari. Alam kong hindi ganoon kasimple, bulong ng ating bida. Palagay ko dapat kinausap mo siya. Ang ghost servant ay orihinal na tagalingkod ng iyong ama, pero hindi gaano inintindi ito ng iyong ama. Ang katayuan nito naging miserable, sinumpa ito ng mga kapatid. Kinuha niya ang pangalan ghost servant at nawala ang kanyang mga binti sa pagliligtas sa akin, at siya ang nagprotekta sa ating at nagdala sa ating sa Jiangzhou. Hindi ko akalain na hindi ko na siya makikita pa muli, malungkot na sinabi ng ina ng ating bida, niyakap ng ating bida ang kanyang ina. Mom, si ghost servant ay, ang ibig ko pong sabihin ay ilang taon na rin nalasan si Uncle Ghost, at sa tingin ko hindi na siya nahirapan nang umalis siya. Ito ay isang pagpapala para sa kanya, huwag ka nang malungkot. Mom, sinabi rin niya sa akin na huwag akong pumunta sa bayan at huwag magbanggit ng isang tao na si Ye Wushuang. Mom, sino po si Ye Wushuang? Napadilat ang kanyang ina, at tumingin sa kanya. Siya ay ang iyong ama. Ha, gulat ng ating bida. Hinawakan ng ating bida sa balikat ang kanyang ina. Mom, pwede ko po ba malaman ang tungkol sa kanya? Tumingin ang kanyang ina sa ibang direksyon, at muling tumitig ito sa ating bida. Yekio, hindi ko siya nabanggit sa iyo nitong mga nakaraang taon dahil hindi ko gustong lumaki ka sa ganitong pasanin. Pero ngayon, palagay ko dapat ko nang sabihin sa iyo ito. Ang mundo ng iyong ama ay kinalaban niya dahil sa iyo. Ang iyong ama ang pinuno ng pamilya Ye, ang pinakakilalang pamilya sa bayan. Pagkatapos niya akong pakasalan at mabuntis sa iyo, nagkaroon ng bulong-bulungan sa bayan, na may darating na isang kalamidad ang isisilang, at ang mundo ay magkakagulo kung hindi ito itatapon. Bukod dito, may mga madalas na kakaibang pangyayari sa oras na iyon, at ang lahat ay tumutukoy sa iyo. Paliwanag ng ina ng ating bida. Naniniwala ba talaga ang mga tao dito? Sabi ng ating bida, hindi basta maniniwala ang mga ordinaryong tao, pero hinulaan ito ni Zhu Xing. Ang numero 1 manghuhula sa kabisera, ang kanyang pwesto sa maharlikang pamilya sa kabisera ay napakataas, kaya't sila ay sumangguni sa kanya para sa lahat mula sa pagbibigay ng pangalan sa kanilang mga anak hanggang sa paglipat ng kanilang mga tahanan. Muling nagpatuloy ang ina ng ating bida tungkol sa kanyang ama. Kaya nang hulaan niya ang tagapagmana ng unang pamilya sa kabisera, ang pamilya Ye, ay malapit ng maging disaster star kapag ikaw ay isisilang. Ang mga gustong sakta ng pamilya Ye, at ang iyong ama ay nagsanib puwersa, para pilitin ng iyong ama na ibigay ka, na wala pang 1 buwang gulang. Ang iyong ama ay napagod na sa pagmamana ng pamilya, at agad na nagpasya na palihim na umalis sa kabisera kasama tayong 3. Sa hindi inaasahan, napalibutan kami bago pa man kaming makaalis sa lungsod. Kung gusto mo ang buhay ng anak ko, kailangan dumaan ka sa ibabaw ng bangkay ko. Sabi ito ng ama ng ating bida habang palaban ito at may hawak na espada. Tumingin ang ating bida sa kanyang ina, Mom, naintindihan ko po at kahit anong klaseng tao siya, hahanapin ko siya at tatanungin ko siya ng harapan.
Bigla napasigaw ang ina ng ating bida sa sinabi nito. Hindi, Kier, sa lahat ng mga taon na ito ay namumuhay tayo sa inkognito upang manatili kang ligtas. Kung ibubunyag mo ang iyong pagkakakilanlan dahil dito, ay susundan ka ng mga taong iyon, then ang iyong ama ay, huwag mong gawin, at umiyak na ang ina ng ating bida. Okay ma'am, hindi na, huwag ka nang mag-alala pa. Sabi ng ating bida habang pinakakalma ito. Ang tubig sa kabiserang lungsod ay mas malalim kaysa sa iyong iniisip. Kabilang ang pamilya Ye, nung nangyari yung dalawang nakababatang kapatid ng tatay mo. Si Ye Wuwei, ang iyong pangalawang tiyuhin ay isang malayang espiritu, pagkatapos na kunin ng imperyo ng negosyo ng pamilya Ye, siya na ngayon ang pinakamayamang tao sa China. At sumunod ay si Ye Wuji, ang iyong pangatlong tiyuhin, ay isang master ng martial arts, isa na siyang personal bodyguard para sa pinakamataas na pinuno na si Old Tang. Lagi silang nagseselos sa papa mo, at hindi sana sila nakapag-away sa malalaking pamilya ng kabiserang lungsod para sa amin mahirap sabihin kung sinubukang pa nilang asinan ng sugat. At naroon din si Ye Zhengling, ang kanyang pamilya noon panahon, pangalawa lamang sa emperador, hindi siya kailanman nagsalita para sa atin. Sabi muli ng ina ng ating bida, oo. Sambit ng ating bida na parang nagulat sa sinabi ng ina. Ngayon ay malaki ka na. Sinasabi ko sa iyo ang lahat ng ito, hindi para maghayganti ka, kundi para hayaan ka. Kalimutan mo na ang puot, pero isipin mo maaari mong isang tabi ang iyong kagustuhan na ipaglaban mo ang iyong ama. Ilihim mo na hanapin siya, upang ang ating pamilyang tatlo ay muling magkaisa sa lalong madaling panahon. Pero ma'am, sabi ng ating bida, here, ngayon ay isa ka ng magaling na doktor. Matutuwa ang iyong ama nang makita kang matagumpay, huwag ka nang mag-isip ng iba pa. Pakiusap ng ina ng ating bida. Gagawin ko ma'am, para po sa dad ko, at sa ating future, sagot ng ating bida. Niyakap ng ating bida ang kanyang ina. Matalim ang mga mata nag-isip ito at bamulong sa isipan. Isang araw pupunta ako sa kabisera, para sa aking paghihiganti. Lumipas ang araw. Jiangzhou City Outstanding Doctor Award Ceremony. Makikita dito ang mga bisitang dumalo sa awarding ceremony, at makikita ang MC na nasa stage. At mga kaibigan, ngayon mangyari nag-imbita ang Deputy Mayor Huang upang magbigay ng mga parangal sa ating 10 mahusay na mga doktor. Nang matawag ang ating bida ibinigay naman ang trophy at certificate. Congratulations, thank you. Pumunta naman ang ating bida sa harapan, at nag-speech ito. Bilang isang doktor nagsusumikap kami pasulong, hindi nakakalimutan ang aming mga pinanggalingan na intensyon. Palakpakan naman ng mga kapwa-doktor ng ating bida. Jiangzhou City Outstanding Doctor, ang iginawad sa ating bida, at bumaba na ito sa stage. Ye Qiu, tawag ni Miss Bai, lumapit ito at, congratulations, alam kong hindi ako nagkamali sa'yo. Sabi ni Miss Bai, Sister Bai, sabi ng ating bida habang hawak ang kamay. Sister Bai, thank you, sabi muli ng ating bida. Ye Qiu, you will, sabi ni Miss Bai, bigla naman may tumawag sa ating bida at napalingon ito. Dr. Ye, magpicture lang tayo sandali, sabi ng isang may edad na lalaki. Pinabigyan agad naman ito ng ating bida. Nang matapos ang picture taking napadaan si Miss Bai sa grupo ng mga babaeng nag-uusap. Ewan ko ba, baka may mayaman na bata na sinusubukan pagandahin ang sarili niya, ano sabi ng isang babae. At ano naman ang meron dyan sa doktor na yan? Sabi naman ng isa, yung nga lang siguro, parehong nambobola si Deputy Mayor Huang at Director Lee sa kanya. Kahit narinig ito ng ating bida, hindi na lang ito pinansin, napakamot na lang ito sa ulo. Narinig naman iyon ni Miss Bai at agad itong sinigawan ng mga babae. Kayo mga babae, wala kayong alam, si Ye Qiu ang pinakadedikado at masipag na doktor. Palaban naman umirap ang mga babae kay Miss Bai. Lumapit ang ating bida kay Miss Bai. Napalaban din na nakatingin sa mga babae. Actually, hindi mo naman kailangan magalit sa kanila. Sabi ng ating bida, bakit hindi ako magagalit? Siyempre kailangan kong magalit. Pinag-uusapan kanila ng ganyan, hindi ka magagalit. Nakasimangot nitong sinabi sa ating bida, habang nakasalikop ang magkabilang braso. Bata pa ako at meron akong mga parangal na ito, normal lang sa mga tao na mag-isip ng ganoon.
Kung wala akong kakayahan na tumugma sa tatlong karangalan ay ganoon din ang tingin ko sa iba. Sabi ng ating bida, ngunit ito ang lahat ng mga bagay na nakuha mo ay pinagsikapan mo. Ngumiti ang ating bida at, kaya ang kailangan ko lang gawin ay gamutin ang mga pasyente at iligtas ang mga buhay, gawin ang aking makakaya, hindi na kailangan ang aking sarili na mag-explain pa sa kanila. Sabi ng ating bida, Ye Kyo, sa palagay ko ay may napansin akong kakaiba sa'yo. Nagtaka ang ating bida, ngumiti ito bago sumagot, lalong gumwapo ba ako, o kaya naman kinukulam ako. Biro nito nang naka-thumb ups pa ang daliri. Biro ng ating bida, oo, nagiging walang hiya ka. Sabi naman ni Miss Bai. Hahaha, tawa ng ating bida. At dumating ang araw ng reunion. Class reunion Friday, pumunta ang ating bida sa istasyong ng bus para sunduin ang kanyang kaibigan. Maya-maya ay may natano ang ating bida, nang makita nito ang kanyang kaibigan ay tinawag ito at kumaway. Chen, nandito ako. Agad lumapit ang kaibigan nito. Ye Kyo, sabi nito, Shen Qiang, isang malapit na kaibigan mula sa kolehiyo, parehong major at dorm. Pagkatapos ng graduation bumalik siya sa Town Health Center para magtrabaho. Ye Kyo, gaano kalaki ba ang kinikita mo bilang intern sa Jiangzhou? O binenta mo ang sarili mo? Sabi ng kaibigan ng ating bida. Anong pinagsasabi mo dyan? Hiniram ko ito. Halika, sasabihin ko sa iyo sa loob ng kotse, papunta sila sa class reunion banquet venue. Hindi ko ini-expect kung ano nangyari pagkatapos ninyo mag-break ni Zhang Lili. Ngayon iba ka na sa dati. Huwag kang masyadong magpakatanga sa reunion ngayon, baka sabihin nila na hindi nila alam kung sino ka. Sabi ni Chen. Okay, got it. Sagot ng ating bida, fair na, habang pumapasok sila sa loob ng venue. Mr. Wang, libre mo bang titignan ang aming gamot? Sabi ng isang lalaki na rinig kong na-promote si Wang Qin. Wow, balita ko may girlfriend na daw siya ngayon. Kumaway ang kaibigan ng ating bida. Hello everyone, classmate. Nakangiti kaway nito, ngunit tinignan lang ito ng masama ng kanilang batchmate. Napaisip ito, naisipan ng ating bida na yayain ito. Tara maghanap tayo ng mauupuan natin. Napakamot ito at ngumiti. Mabuti pa nga hehe. Ye Kyo pwede ako, umupo ka. Napatingin ang ating bida, nagtaka ito na parang gusto magtanong. Nakita ng ating bida ang table set ay para lang sa mga mataas ang posisyon ng mga doktor. Ito ay class reunion, bakit kailangan pa may rangkang ang bawat tao? Bulong ng ating bida, isang babaeng doktor ang nakakilala sa kanila. Agad naman silang tinawag. Ye Kyo Chen Qiang, dito kayo maupo. Shinge the flower of the university's department. Napahanga naman ang kaibigan ng ating bida, wow hindi ako na naginip, tama ako diba? Shinge the great flower, totoo bang kinakausap ako? Sabi ng kaibigan ng ating bida. Tumigil ka sa love stroke mo, tanga pumunta na tayo doon. Sabi ng ating bida. Lumapit sila sa table, Ye Kyo, nag-intern ka pa ba doon sa Jiangzhou Hospital? Hindi na siya intern doon. Sumagot si Chen, ang kaibigan ng ating bida. Ikaw naman. Naitandaan ko, doon ka galing sa Traditional Chinese Medicine Hospital. Tanong ng ating bida. Oo, nagsimula ako sa ospital, ngunit hindi ko kayang magtrabaho sa gabi araw-araw, kaya huminto ako. Ngayon ay nagpaplano akong pumasok sa entertainment industry. Sabi ng babae, oo nga, napakagandang babae mo Chinge, paano ka mananatili sa ospital araw-araw? Sayang ang kabataan mo, sabi ng kaibigan ng ating bida. Ganun ba, sabi ng babae nang nakangiti. Ang entertainment industry ay hindi rin madali. Muling sabi ng babae, oo, walang pinagkaiba sa pagitan ng mga trabaho, pagiging doktor at pagiging artista, maglingkod lang sa iba't ibang tao, ang mahalaga ay kung ano ang ibinibigay mo sa iba. Yes, sagot ng babae habang hawak ang glass wine. Bigla may humawak sa balikat ng ating bida. Lumingon ito, Ye Kyo, natatandaan mo pa ba ako? Sabi nito nang nakangiti. Wang Yang, the monitor, the organizer of this reunion. Hindi ba't lagi niya akong kinasusuklaman noong college? Alam ng buong klase mahirap ang pamilya ko, rich kid siya at ayaw niya sa amin ng mga mahihirap na estudyante, bulong ng ating bida sa isipan nito. Monitor, sagot ng ating bida. Hindi ko inaasahan na maalala mo pa rin ako. Masaya ako,
Maglasing tayo hanggang mamayang gabi, is my treat. At itinaas nito ang glass wine. Thank you Dr. Lee, sabi ng isang lalaki. Thank monitor, sabi naman ng isa pang lalaki. Salamat Mr. Lee. Bigla naman bumulong ang kaibigan ng ating bida. Hindi ba dapat sa ngayon bakit bigla na lang siya nag-offer na mag-treat sa ating lahat? Bahagyang bulong nito sa ating bida, ano ba? Ibig mong sabihin na babaan ka ba sa akin? Hindi ko ba kayo kayang i-treat guys ng kahit ano? Hambog na salita ng lalaki. Hindi yan ang ibig ko sabihin sabi ng kaibigan ni Ye Qiu na si Chen. Ano ba ibig niyang sabihin? Sabi ng isang lalaki. Sino ba nag-invite sa mga ito? Sabi naman ng isa. Mukha kayo mahihirap. Sabi pa ng isang lalaki. Bigla naman may tumulak ng pinto. Yang tawag nito. At pumasok ang isang babae. At naglakad ito papasok. Center of attraction ito. Zhang Lili. Sabi ng isang lalaki hindi na ba siya girlfriend ni Ye Qiu? Paano siya na-involved kay Monitor? Sabi naman ng isa lalaki. Hindi mo pa rin gets. Kapag bata ka pa at gagamitin mo ang ganda mo, pero pag pumasok ka sa lipunan alam mo kung ano talaga ang kailangan mo. Sabi ng isang lalaki, bumulong muli si Chen sa ating bida. Alam mo kung bakit, nababaliw na siya talaga. Hello guys, kung nagustuhan nyo ang video ito huwag nyo po kalimutan mag-subscribe, pindutin nyo na rin ang notification bell, para lagi kayo update pag may bago akong upload, like and share nyo na din. Maraming salamat po.